Bloods, Crips, NST, RDF. May time na kami dalawa nito sa Angeles, sumiksik kami sa ilalim ng jeep. Everyday meron parang casualty eh. Welcome again sa another episode ng WizPod. Exciting ang episode natin today kasi ang mga guests natin are ex-gangsters. Alam mo here nung in Baguio. alam mo nung niluluto namin tong podcast na to, sobrang naka-excite ako talaga literal. Kasi unang-una, mahilig kasi ako sa mga stories like ano yung nangyari dito, paano nangyari to. Lalo na yung mga pag-uusapan natin ngayon. So very excited. Very excited. Totoo. Kasi if you're from Baguio, yun eh. Nung panahon natin, 'di ba, parang matunog ang mga gang, parang nag-aalinlangan ka magsuot ng red, ng blue, Mismo. ng black. Alam mo ba one time, flag ceremony, flag ceremony namin. Yung principal bigla magsasalita, bukas bawal kayong magpula. Bawal kayong magganito kasi pagdaan mo, kahit nakapula ka lang, kahit wala ka namang affiliation, kahit ano, bigla ka sasapakin. Yung ganun literal. Sa Banat High School. City High yung... Talaga? Ganun yung ginawa. Ganun ang ginagawa nila every time. Kasi ano yan parang kapag colors ang labanan dati, kung ano yung sinusuot mong damit, parang nire-represent mo. No. So, mas maganda na lang siguro kahit na affiliated ka para hindi ka madamay, nagsusuot ka na lang ng tinatawag nilang konyo. So, pero dati kasi hindi maiwasan yung mga ganyan dahil kabataan nga natin, talagang yung generation nila dati is talagang dyan yung nag-rise nag-rise talaga yung mga gang. Kasi mostly mga influences ni dati. Mismo. Technology ni dati. So, mostly yung mga kabataan, kung ano yung patok, doon sila... Kasi parang dati, di ba, sir, parang, tara ML tayo. Dati na, tara suntukan nga tayo. Parang gano'n. Yun yung talagang patok dati. Parang pag wala kang gang, parang di ka belong sa mga... Mismo. Hindi ka in. Parang ganun. Oo, tama. Ganun yung, kumbaga, yung circle of friends mo, magre-revolve around dun eh. Dapat member ka ng gang para at least, di ba, meron kang mga friends, talagang friends. Kasi kung, it's either kung wala kang friends, minsan tatawagin ka pa ng gay ka ba? Mapagtitripan ka dati nung panahon natin. Tsaka makikita mo yung mga magkakagrupo. Kunyari, may isang grupo doon, no? May bigla silang nire-represent or affiliated sila sa parang isang crew or isang tropa. Tapos pag ikaw, parang outcast, parang ganun. Na-outcast ka ko. So parang napipeer pressure ka rin na mag-join sa gang. Kasi ano ba yung mga gang dati? Bloods, Crips, NST, RDF. Pero dun sa mga ano ba yung mga pinaka-soul, yung matunog talaga? Ang talagang rival talaga dyan is kami, NST tas Blood. Tapos hindi kasi magka-rival ang RDF tsaka Blood Connect sila Parang somehow They are together, gano'n. No. Kasi yung mga iba, magkakaklase din dyan, childhood friend, mga gano'n. Sabi ko nga, yung mga relationship nila, nai-influence lang doon sa mga pressure sa labas, like sa school, gano'n. Kailangan mo ng self-belongingness minsan Ganun Para paging pasok ka in, mga gano'n. So, yung mga yun, yung mga nangyari sa gano'n. Pagka minsan, i-recruit mo siya, pero hindi mo siya ma-recruit kasi doon siya sa friend niya. Meron pa nga mga chance ng isang hood lang sila o isang lugar, magkabarangay, pero nung napasok na sila sa mga nagkaaway na rin sila. So, may mga ganun Parang suicide plan yun. Meron akong dati, parang kaklase ko nung high school, first year high school kami. Akala ko, magkakapareho lang kami rin ng tatahakin kasi kaklase ko. Lumaki kami since parang grade 6 ata kami. Nagta-taekwondo pa kami ng dating kambal. Shoutout si Bart Kalosing, yung Kalosing Brothers ng Bloods. Yan. Mga kasama ko dati nagta-taekwondo yan way back 1996. Tapos, bigla na lang
lang, bigla na lang, napunta sila sa Bloods. Hindi ko Galit-galit rin, na. galit na. Tapos, Okay. kahit wala namang kaming away, alitan, ganun, pero dahil nga sa Dahil sa Bloods, kulay. dahil sa kulay, o dun sa Enlist gang ka, na Bloods ka. affiliated sila, Kailangan nyo mag-away. kailangan mag-away, Nung ako talaga, nung na-recruit ako sa NST, talagang si Adrian, ni-recruit ko na talaga to. Oo. Oo. Kasama ko na to, Reg Robbins kami. Dati Marunong basketball lang eh, no? Talagang wala siyang plano nung una. Siyempre, Mismo. sabit-sabit lang din siya sa napapasama niya sa akin. Hanggang sa isang araw, dinala namin siya sa tambayan namin. Sabi ko sa mga OG ko, sa mga leader ko sila, sabi ko, jump na natin to ng... Kaya nangyari. Pasok na yan. Wala siyang nagawa. Ganun din. Kinulpi namin siya doon. Ginap namin. So, ayoko na siya pakawalan. Kaysa naman kasi kinukuha siya ng blood. Parang gusto siya ng blood. Mismo. Ang mga bloods kasi malalaki sila ng mga... Tapos, kakalasi ni Dash, Oo. yung mga Bloods, yung mga OG ng Bloods nung Oo. third year kami, kasama pa namin nagbabasketball. Ito price jump na natin to. Naglalakad ka lang. Oo. Tapos bigla kita dyan. Pauwi na ako. Pauwi na lang, akala ko inuman lang. Maraming nagkaganon eh. Kasi dati parang parang padamihan talaga ng numbers. Oo. Oo. Minsan nasasala na lang yan pagka matindihan na yung mga labanan, parang gano'n. Kasi nasusukat din yung kung gaano siya ka Tibay. loyal. Parang maasahan kung gano'n. Kahit anong oras ganito, maasahan mo talaga. At ang matindi kasi niyan nung mga time na yon, tamang si Adrian kasi lang to, sumasama-sama lang sa amin. Kaya nung sinabi ko sa wag natin pakawalan to, nung ginamp na namin, wala na. Tsaka may rules kasi kami sa tambayan namin sa Navy Base. Doon kasi tambayan namin dati sa bahay ng isang tropa. May rules kami na once na makapasok ka doon, hindi ka lalabas na hindi ka NST. Oo, So yun yung may golden rule namin talaga dati na may nung mga nakita na nila yung datingan doon, hindi na lalabas to. Kaya doon nagsimula yan na talagang Yun na yung yun na yung bagong yung eskwelahan ngayon doon, co-ed doon. Doon dati lang yan parang kubo. shanty ganun. Nung una talaga, parang confused ako kung magko-continue ba ako o hindi. So, ang nangyari, Mismo, no? nung una Ano lagi yung kami mangyayari magkakasama, pagkatapos, tuwing uwian, sumasama ako sa kanila kung saan sila pupunta. Ngayon, nung na-jump ako nga na hindi ko inaasahan, 1 month akong hindi sumama sa kanila. Kasi, yun, nalilit. Tutuloy ko ba to or ano? Pero, ang nangyari kasi, nung pag yung sa ibang gang kasi nakikita ka nila, nakasama mo na sila. Parang i-identify ka na nila Mismo, na member ka na din. member ka na Kaya ng- parang iinit din yung tingin nila sa'yo. Ngayon hindi ko inaasahan yun. One day, meron akong nakasalubong na blood. Yan, I believe blood yun sa kubo. Kasi lagi sila doon. Mula nun, parang nung may nakaalitan ako, naramdaman ko na kailangan hindi pala ako pwede na mag-isa na lang ngayon. Oo. Kaya yun, nag-decide ako na sige na, sama na ako para at least yung parang gaya ng sinabi nila kanina, yung may belongingness ka kasi at the same time, narinig ko kasi sa school yung laging mga usapang ito. Lahat sila may ganun, di ba? Para pasok ka, dapat kailangan mo naman. Sila narinig ko, grupo-grupo, may mga gang sila. Hindi ko. Parang ako, inosente akong ganun eh. So, nung yung nangyari yun, tapos at the same time yun, na-influence din ako sa school, yun, sumama na ako talaga. Yun na. Yun na ang beginning ng istorya. Parang hindi ka naman pwedeng mamili kasi sila ang magre-recruit sa'yo eh. Kahit gusto mo, sali ako sa inyo. Hindi ka nila ginaganon eh. Pag may mga probation talaga, parang sige, sama-sama ko muna sa akin 1 linggo, mga gano'n. Parang may mga gano'n din. Oo. Para makita mo din. So, ibig sabihin, hindi lang naman basta quantity yung kinikita. Ewan ko sa kanila, yung iba kasi sobrang dami. Sa amin kasi may quality lang din Pero talaga. rule sa amin, once na pumasok ka doon sa tambayan namin, hindi ka na pwede. At saka hindi rin kami basta-basta nagpapasok ng kung sino-sino to. Talagang namimili talaga. Kaya si Josh talaga, selection ko talaga to eh. First pick ko yan. Selection ko yan, si Josh. First pick. Kasi una sa lahat, magkababata kami. Oo. Tapos magka-basketball na kami. Noong una, rival kami ni Dash eh. Kasi QM sila, Camposoco. Doon kami dumadayo sa kanila. Talagang kami Basketball, nagbabatayo no? sa basketball. Akin to. Talagang gusto siya. Talagang, hanggang lumipas siya ng UB. Naging magkasama kami sa UB. Yun na, sabi ko sa kanya,
mag-join ka na. Noon na, talagang, ayoko, okay na ako dito. Pero kasi, tungkol sa ganyan talaga dati, inosente ako. Galing ako ng BCF, kung alam nyo. BCF, yung sa may Hamada o UC. BCF pa dati yun, bago naging UC. Galing ako doon, bali, tahimik doon kasi kami-kami lang. And then parang nung lumipat ako sa UB, parang ibang mundo dito. Sabi ko, sa amin kasi sa BCF, ang magkakaibigan, kung ka-level mo lang, first year, second year, third year. Nung lumipat ako sa UB, lahat, first year, fourth year, magkabarkada, parang cross-cross. Oh, iba dito sa mundong to, kaya, ayun. Ma-hype, medyo ma-hype. Lapit kasi sa taon dati. Dati wala pang mga technology. tapos nandun lahat halos ng ano, doon talaga lahat halos nag-originate Kasi yung leader ng RDF, si Frank, which is UB siya. Yung mga Bloods din na karamihan, mga founder din nila, halos dun din. Yung sa amin din, yung isa sa mga leader din namin, UB rin. So talagang sa UB nag-originate karamihan lahat ng ng mga matitigas sa ulo. Kaya hindi ka makakaiwas kasi ako, dahil nga sa belongingness lang, nung player kasi ako, may kasama rin akong nag-recruit sa akin, which is si Sir Norman. Yun talagang sa akin Yun talagang nagsama sa akin sa gang na pinasok namin. Kaya nung na-jump ako, kagaya ni Adrian, hindi rin ako sumama. Kasi ang hindi ko nagustuhan dyan dati nung pumasok ako, matapos ako magulpi sa jump, mas natatakot ako magpakita sa mga OG ko. Kasi bawat OG makikita mo, welcoming ka nila. Bibigyan ka pa talaga. Bibigyan kaya ka talagang iwas ako. Hanggang sa isang araw, naalala ko nun, panagbenga yun Naglalakad kami nito si Angelo. Diyan sa may Mabini, nakita kami ng isang, yun, si Mark Kalosig na yun. Nakita namin, nagkaangasan kami, Pero nung time na yun, kasama niya yung leader niyang kasing level ni, kasi age ni Pac, si Earl. Nakita silang ganyan, nakita namin, syempre mas matanda sa amin yun, hinahabol kami, talagang tinumba namin yung mga barbecuean doon. Gusto. Simula nun, doon ako talagang naging active sa gang na sabi ko, gusto kong bumawi, na talagang, naging yun na yung takbo ng isip mo na hindi mo nahahayaang maulit sa'yo yun. Pero akala mo kapag bumabawi ka sa nila, merong kang nasasaktan sa nila, natatama, nakala mo matitigil na sila, pero hindi. It keeps on coming. Bawi. Ayan na, sabi ko nga sa'yo, sobrang exciting. Tama mo unang-una pa lang, wala pang intro. Wala pang usapan. Well, with that being said, para lang alam ng mga viewers natin, ba't bigla ba suntukan na agad yung pinag-uusapan natin? Well, yung mga guests natin ngayon, ito yung mga gang member before, and I believe, changed person, ngayong, itong time na, itong moment na to, from darkness to light. Ito yung story nun So, para bigyan lang tayo bigyan niyo lang kami ng brief introduction. Sino ba yung mga kausap natin? Real name, gang name, tsaka gang. Kung ano. Yan, affiliation. Yan. Sige. Real name, Adrian Abuan. Yung gang name ko dati is Dash 1. Tapos, NST, sorry. Sige lang kayo, Dash. Bakit ba Dash? Ang una kasi niyan, yung pag nag-iisip kasi kami ng parang yung tag name or gang name mo. Siyempre yung last name ko yung una ko, AB tapos Abuan, Okay. Siyempre para tapos si JC kasi dalawa kami, yung isang kasama rin namin. Parang sinabi niya yung idea, tanggalin mo yung Abuan, 'di ba? Last name ko AB tas 1. Parang yun yung iniisip ko. Siyempre wala pa akong alam nun sa ganun pa. Parang ang baduy yung tunog yung 'di ba? Parang sasabihin mo na yung apelyido mo, ikaw din yun. Ikaw din yun Yung tinanggal namin yung natira lang yung Dash tsaka 1. Kaya yun yung tag name ko. So, ako naman dati, idol ko si Dash 1, kaya K1. Joke lang. Sa akin naman, ako si Christopher King. Tag name ko dati is K1. Bale, K1 kasi, dati kasi kami mga tinatawag namin BK kami, Blood Killa kami, ganun, Rep Killa. So, since kaaway namin lahat dati, gusto ko maging Killa ng lahat, kaya K1. Killa number 1, parang ganun yung naging datingan sa akin. Pero hindi ko yan nire-reveal, actually, hindi ko nire-reveal yan. Ako lang nakakalam dati ng K1 na ibig sabihin yan. Well, gang ko, of course, NST, kung tawagin dati ay Northside Terrorist. Pero ngayon, sabi nga ni Kuya Emerson, new self-transform. Yan. Alam mo, ito, true story to. Never kitang nakita, Sir Chris. Never. Sa mukha. Pero alam mo ba't kita kilala? Ito yung humandahan na lahat sa amin. Yan. Sabi ko,
K1. Sino nga yung K1 na yun? Alam mo ba, nalaman ko lang kung sino si K1? Nung naging player ko sila nung intrams. Ako pala yun. Oo, siya pala yun. Totoo yan. Actually, putok na putok kasi dati yung pangalan ko sa Baguio. Talagang pumutok. Pero hindi nila ako kilala. Hindi ako. Meron nga ako nakatrabaho dati sa Hong Kong na SI. Panay ang kwento niya. Sabi niya, hinabol na sila K1. Ngayon, hindi niya alam. Ako pala yun. Pero hindi niya ako kilala sa mukha. At ang akala nga nila K1 dati si Dash. Kasi iniisip nila malaki na ano, ng Google Ping ano. Pero hindi nila alam, ang payat ko lang pala dati na ano. Pero yun nga, talagang gano'n talaga. Kaya natiti ko eh. Oo. Ay, nadadagdagan, may nagagalit sa akin eh. Nadadagdagan. Hindi ko pa naman namimit yung taong yun. Hindi K1 yun, hindi K1. Ayan, si ano naman, Ako naman, si Christian Mindaro. Tinawag na akong pack o 2-pack. Kasi merong tumawag sa akin dati dyan sa 4, 5, 6. Mga tropa ko yan. So, yun kasi man naririnig. Kaya doon nila yung associate. Ganun ang tawag sa akin ng buong kasama na. So, yun na yung nag-stick sa akin. So, ako pala yung nauna sa kanila. Yeah. ST. Sa UB din ako na ano. Tapos, lumipat-lipat na ng eskwelahan. Alam mo na, pagka ganun. Nag-UB ka din ba? UB. Pero kayong nagbuo ba, sir? Or Isa. Pero na-recruit din ako. Teka lang, di ba, NST Crips? Yes. Ano yun? Magkasama yan? Parang RDF blood? Gano'n. Hindi. Yung Crips kasi na, pwede ko sabihin? Yung Crips kasi na original dyan na nag-declaim ngayon is yung PTC. Which is yung PTC galing sa amin. Pero ang original na Crip kasi is yung OG namin at kasama ni Christian, ni Chris na si Emerson, si Kuya Ems. Yun. Siya ang talagang Crip. Ngayon, NST parang ginawang Parang offshoot yan ng mga ng Crips. pero sa madaling salita, original Crips talaga is yung Parang NST. NST Crips talaga. Hiniwalay lang namin yun dahil nung time na yun, ang dami nang gumamit ng blue. May mga GMC, may mga iba-ibang sina. So, ang dami na. Kaya ang ginawa namin, since Pinoy tayo, brown. Tapos since nasa norte tayo, north side. Pero hindi mo maalis ang creep kasi totoong creep talaga yung kami. Yan, history, guys. Mark Fariñas, known as Crucial, reppin' NST Crib. Nice. So, alam naman natin kung gaano kagulo dati, syempre, yung lalo mga kaidaran namin. Ang gusto ko malaman, meron bang mga nangyaring dati na life-threatening, yung talagang bugbugan na solid, mga ganyan? Madami. Baka maghapon tayo rito. Kumbaga, Wala natin. Kumbaga kung may level siya, kunyari ito yung worst, yung pinaka-worst system, doon tayo sa 10. Pinaka-worst, may namatay. Oo. Kung pwede ako. Okay lang. Yun, may times kasi na syempre, paramihan ng labanan di ba? Paggangbangan, ganon. Nung time na yun, may mga kasama kami na pasaway, gumimik, siguro 5 lang sila. Natsambahan sila ng mga kalaban namin na sobrang dami, talagang kuyog, 30 siguro ganun, talagang pinagpapalo ng bato hanggang sa ma-deform yung ulo. Patay talaga. Basag ang bungo. Talagang solid. Actually, Angelo, Gats, nabaril. Sipak, saksak. Talagang life-threatening ang mga pangyayari sa amin. Talagang, may time na kaming dalawa nito sa Angelo, sumiksik kami sa ilalim ng jeep. Talagang hinahabol kami ng mga taxing ditubo. Alam mo, flashback na sa'yo yung pagkabata mo na parang alam mo, mamatay ka na. Kasi marami talaga eh. Yung daig mo pa yung nagplayo, pagod ka na talaga na hinahabol mo yung Tapos kasi ang nakakapagod dito, kapag nakikita mong hinahabol ka mga kaaway mo, kinakabahan ka, doble yung pagod mo. Talagang sobra. So doon sa yung nabanggit nila yung nasaksak ka, Kuya Pak, ano exactly, paano nangyari? Nangyari kasi, galing din kami sa ganito, sa interview din. Interview doon nga sa Navy base. Mga naman sila, UP yan na nagda-dissertations. So nung nandun sila, parang gusto nila yung makita kung ano yung, hindi naman ganitong ang setting. So parang tinitignan lang kung ano yung mga ginagawa namin usually, kung ano yung mga schemes, ganun. So nung nandun kami, nandun din sila, tinignan lang nila, syempre may anak, yung kabataan syempre pinapakita yung mga gusto, yung mga kung ano, gano'n. So, after nun,
after kasi nung sa Nevada, nag-Nevada kami. So, doon sa particular na na establishment na 'yon, pagpasok namin doon, ang dami ding mga ang dami ding mga grupong kalaban doon. So, syempre, nag-una-unahan na nagkasparkan na doon. Tapos sa Rumble yan bali si Pac nakipag-away talagang Gumugulong sila ng maraming nakikialam, parang gano'n. maraming mga andun kami, magkasama rin kami. Kami rin, Saksa ko sa panon. O kasi kaming dalawa na doon sa gitna ng dance floor, pinatigil pa nga namin yung sounds. Saka nasaksak nun, Jeff? Sa likod. Actually, talaga Tapos may explore surgery sa talagang sa likod. Mahaba din, 29. Tapos yung si Angelo naman. Yung tama, parang 1 centimeter close sa diaphragm. Naalala ko nasa BJH kami dalawa Ako yung palang yung tama ko pero inasikaso ko ng mga doktor pero si Pac sa di makahingi ka sa mga solid talaga. Pero mabilis ding pinauwi kasi iimbestiga ka talaga ng pulis Kaya dapat pagka gamot na, pack-split na agad. Kasi may hindi ako na-explore Ako malis agad ako doon kasi yun nga mainit. Pero naman yung kwento ko lang sa Angelo, talagang nung time naman na yun, security guard yung nakabaril kay Angelo kasi yun nga, magulo kami dati, lasing kami. Siyempre pag lasing ka, para kang si Superman. Sa Nevada rin. Sa Cribs talagang talagang band kami dyan Kaya ayaw kami papasukin. Ang ginawa ko, parang may-ari pa, sinaktan mo pa. So pagkas kung saktan, yung gwardyang nagtanggol pa. Grabe talaga tutulog. Grabe, At that time kasi galing kami sa party. So parang Blue Notes ba? party natin. Party. Paakyat na rin kami after ng party namin. So paakyat kami, walang taxi, umakyat kami doon. Nandun yung mga kalaban namin. So wala kang talagang magagawa. Once nagkasalubungan kayo, Wala na. that's it. And then, Tayo sila na mag-react sila. Mauna ka nang mag-react. Talagang unahan yan Talagang tapos yung guard nun, yun, naalala ko na lang, yung guard biglang, paputok. Akala ko kami pinamaan to Chan siya, true and true. Tapos, Sa gilid o bandang gitna pa? medyo gitna, tapos right side. So, bandang tagusan siya, parang malapit siya sa kidney. Oo. Parang kakaiba, parang alam mo sa pelikula yung parang kuryente. Pero alam ko na may tama. Kumalma lang Natawa. siya yung nagtakbo sa sarili. Tapos, Basta pumunta kami sa Aguinaldo Park, doon kami nagkikita-kita pag nagkagulo. Hinahanap namin si Angelo. Kwento kami. Nakita mo yung ginawa ko. Gulo na rin kami. Pero si Angelo nakawala. Tapos that time, nagkita-kita yung mga nabanatang mga kalaban din namin. Nagkita-kita kami dun sa may hospital. Pero nauna na ako sa kanila, so nasa elevator na ako. Okay, waiting na lang ako umakyat. And then, sabi ko dun sa doktor, mamamatay na ba ako? Hindi. Kaya mo yan. Tapos biglang, parang sobrang bilis lang, after mga 1 a.m. Naalala ko nun, yung mga 1 a.m. siguro yun, or 1:30. Nasa elevator na ako nun. Tapos pagkalabas ko ng operating room, nagising ako nun. Tapos sabi ko sa doctor nun, tapos na po ba? Sabi niya, parang 2 hours lang operation. And then, binalik agad ako dun sa... Ikaw kaya, Dash? Actually ganito yan maraming kagaya ng mga kwento nila, maraming life-threatening talaga na pangyayari. Being a member of a gang kasi sa isang araw, parang everyday meron parang casualty So hindi mo alam kung sino ang casualty ngayong araw na to. So lahat kayo is ganun yung feeling mo. Everyday mo pinapamuhay. Paglabas mo ng bahay, parang lagi mong nire-ready sarili mo na anything can happen. Hindi Kasi ka kahit pwedeng... sa sariling place nyo, sa barangay nyo, maaaring may ibang gang din doon. Parang gano'n naman yung So, parang each day na pagiging member mo ng gang is parang life-threatening din yun. Kasi lalo na pag madilim. Syempre, violence ang away So, hindi mo alam yung kalaban mo may dala, either barrel, kutsilyo. So, anything can happen. Tapos, talaga, nung
mga yung mga time na, mga year na yon, talagang yung crime rate, talagang mataas ang crime rate. Kaya nga sila dati gumawa ng tinatawag na UFO ba yun? Yung United Fraternities na Organization. pero sobrang tigas ng ulo namin, hindi pa rin kami sumali doon. Kaya parang kami yung hindi kami naging close sa ibang gang. Talagang sila nagsasama-sama na. Pinanindigan niyo yung terrorist doon Oo. sa... Hindi kasi sila rin ang magkakasama doon. Yung mga kaaway namin, yung sila rin yung magkakasama sa UFO na yun. Mahirap maniwala na Oo. sila yung organize kami, inisip lang namin na baka Tapos one lang to. para sa amin, Para ma-identify lang kami, kung sino kami, parang ganun. Sa City Council yun, ha? tsaka para sa amin may mga nalagasan na sa amin, hindi pa. Sino bang mayor nung time na yun? Si Dumogan ba ata? Si Dumogan, si Dumogan, Peter di ba? Bautista, mga sumunod na yun. Oo, tama, oo. Sir Peter Ray. Yun yung parang naging way nila sana para ma-lessen. Yung Pero lahat ng gangs tsaka fraternity. kailan lang yun kailan lang nawala yung gang? Siguro, 2014, 20. gano'n, 13, gano'n. Meron pa rin. Meron pa rin eh. Nung Natigil yan, nung nakakilala kami. Nakakilala ako 2014 mismo. ako nakakilala. 2014. Doon talaga naging peaceful ang Oo. para sa akin kasi hindi ko alam, parang may magic eh. Kapag talagang hindi ko nga na-imagine na ngayon malaya ako naglalakad eh. Kasi kung alam mo lang init ko dati ibang klase. Kahit na hindi ko kilala talagang K1, basta si K1 talagang galit na galit sila kahit na, sabi ko nga sa'yo nung nakulong ako, ito totoo to. Alam to ng mga nasa ulungan, nung nakulong ako, pinilahan ako dun sa ulungan ng mga atraso ko. Kumbaga, yung mga ibang nakakulong dun, yung mga nagulpi namin dito sa labas, may mga kamag-anak dun, pinilahan ako. Talagang gusto kong paluin, pataalan. Inaamor ako. Pero yun nga, nasalo ako ng isang BNG na ano dun. Kaya pinalo na lang ako ng dalawa. Tapos naging kaibigan ko na sila lahat. Grabe no? Ito, tingin ko very magandang parang educational podcast. Lalo na sa mga kabataan. Kasi ang gusto kong malaman ngayon, paano ba kayo nag-end up? Bakit ba kayo nasama sa gang? Like ano bang naging nangyari? Meron bang inoffer ang gang na hindi inoffer ng pamilya? Ano may mga ganun? Sa akin kasi, una sa lahat, siguro broken family rin kasi ako eh. Wala akong tatay sa bahay. So, bilang lumalaking tao, naghanap ka nga ng belongingness. At yung belongingness na yun, nahanap ko sa gang. Kasi dun sa gang namin, pag meron kang nagawang maganda para sa kanila, magkakaroon ka, ma-affirm ka nila. May affirmation. Affirmation. Yun yung, kahit naman sino tao, naghahanap ng affirmation eh. Which is sa bahay, validation. Sa bahay, wala eh. Sa bahay, wala. Hindi ko alam kung tama pa yung ginagawa ko. Kasi basketball ako ng basketball dati. Pero walang nagsasabi sa akin kung maganda yung ginagawa mo, wala. So, para sa akin, kung tatanungin lang ako, sa mga bata ngayon na mga broken ng mga family, kung ako tatanungin, wag nyo nang pasukin yung pinasok namin. Kasi mahirap lumabas dyan. Una sa lahat, mahirap lumabas. Once na nahook ka na dyan, kasi mamahalin mo yung mga barkada mo eh. Kasi dyan mo nakukuha yung affirmation, mamahalin mo yung mga yan. Which is, sa pagmamahal mong yan, hindi mo alam, mali na pala yung nagagawa nyo. Mali na pala yung pagmamahal na naibibigay mo sa nila. Dahil pag nasaktan yung isang mong tropa, babawi ka para sa kanya eh. Which is mali na. Pero, yun nga, ako pa rin nagpapasalamat dahil una, itong si Adrian na una nakilala kay Lord, pinagtiyagaan niya rin akong isama doon at doon nagsimula yung para sa akin na again. Actually, pag-uusapan natin yan sa mga bago tayo mag-end. So actually, yung next na tanong ko is, syempre, sobrang gulo dati. Ano yung mga major regrets, kumbaga, na nangyari nun? Ako, regrets ko lang is instead of going to school, kasi transition from high school to college, imbis na diretso yung pag-aaral is yun yung na-stop. Tsaka, dati kasi, siyempre player kami ng high school. So, ang gusto namin, always a dream na maging player din kami ng college. Which is, binigyan kami ng opportunity dati na makapag-training na sa Cardinals, pero ayun nga, that time magulo. So yun sa akin, yun lang yung regrets ko, yung may mga opportunities na napalampas dahil dun sa choice ko. Parang para siyang what if naman. What if
Lalo na pag nakikita namin naglalaro na yung mga Oo, yung mga kasabayan namin. Tapos kami nandun lang sa pinapanood. Oo. Nanonood ka. Yun, dati, tinatalo ko lang yun. Tapos siya, player sa doon ako. Ngayon, Nasa, nandito. Talaga. Although marami rin naman kaming natutunan tungkol sa life. Yung mga, siyempre, maraming kwento yan sa each individual. May mga kwento yan sa life na ganito yung situation niya, ganito. So, although yun nga, marami kaming natutunan, lalo na sa sarili namin, may mga yun regrets pa rin. Hindi mawawala yun eh. Sa akin, ganun din, eskwela din. Kasi yung time kasi hindi mababalik. Diba? Very essential yan sa tao. Depende na sa'yo kung paano mo talaga i-treat yung moment. Parang ganun. May mga opportunity kasi na mostly based sa age, di ba, ganun. So, dapat nandito na ako sa ganitong stage, mga ganun. Pero, kung sa experiences lang, o yung mga natutunan, maraming natutunan sa streets talaga. Kasi iba yung bigay dyan. Hindi lahat ng nakikita mo nabasa sa libro, totoo. O matututunan mo sa libro. Hindi lahat ng naririnig ng tenga, nakikita ng mata mo, totoo din, di ba? So, kailangan mo talagang, di ba, ma-experience yung gano'n. Para ma-overcome. School of hard knocks talaga. Mismo. So actually para siyang may regrets ka, but at the same time, parang you get to think na hindi ako ito ngayon kung hindi ako dumaan dito sa mga sitwasyon na ito. So parang pa rin win-win pa rin. Win-win. Oo naman, Talagang na-molded tayo dyan sa mga experience na yan na especially ngayon, may mga anak na tayo, di ba? Na sumusunod sa atin, minimodel tayo. So yung mga experience natin na masama, hindi na natin i-allow na makarating pa nila yun. Oo. Lalo na ako, yung anak ko nga ngayon, tuwang-tuwa ako kasi nagbabasketball. Yung pag-ibig niya sa basketball, ibang klase. Kaya parang sa akin, yung hindi ko naabot, yung anak ko na lang aabot ng dream ko. Alakas maglaro na anak ni Sir Chris. Yun. Sa akin din, education din. Yun lang din kasi para sa akin, yung time, hindi mo na, kahit ano pang gawin mo, hindi mo na talaga yung mababalik eh. Diba? Pero, at the same time din naman, hindi naman ako nagpaiwan. Buwabawin. Although nag-graduate naman kami, si Chris graduate HRM, ako, si Angelo, si Sir Chris, graduate kami yan lahat ng college. Lahat kami. AV English, HRM, Marketing, Business Ag, Political Science. Although nag-graduate naman kami, pero again nga, late eh. At saka merong mga opportunities na lumampas. So, imbis na nag-graduate ka on time, hindi ka nag-graduate on time, parang na-extend pa siya. Kailangan mangyari yung mga dapat mangyari. Isa pa, ang isang regrets ko rin pala dyan is of course yung stress na nibigay natin sa parents. Sa parents. Yun talaga yung, syempre yung mga tears na pag-aalala ng mga binigay natin. Daming luha. Yun ang naging pambayad natin sa experience natin which is very, parang lugi kung tutusin. Pero, yun nga, ito pa rin tayo ngayon kung nasan tayo dahil sa ating mga naranasan. At thank God, yung mga magulang natin, okay sila ngayon. Yes. Mismo. Ay, importante, nakakabawi rin kayo ngayon. It's not too late. It's never too late. It's never Never too late. Never too late. So, ito, nadaanan na natin ito kanina eh. No, despite everything that had happened, ang dami nangyari, ang daming pagsubok, may mga regrets, na may mga what ifs tayo sa buhay, may mga sana hindi ko ginawa to, sana hindi ko ginawa yan. I believe, na God is at play. Exactly. Na ngayon nangyari ito. Ngayon ang tanong ko, from darkness to light, parang yung Ecclesia nga, di ba? Yung 2 Peter, yun yung key verse namin eh. Yung you are a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, ang gusto naming malaman, ito yung pinakapalaman natin. Ang gusto kong malaman, paano yung transition na yun? Paano nangyari yun? Na eto ka dati? Paano? I believe si Sir Dash, ikaw yung naunang nakakilala. Ano nangyari doon? Kasi ang nangyari nun, syempre parang for 5 or 6 years yung lifestyle namin is yun nga, nag-revolve sa gang, sa streets, outside world. And then, after that, parang nung nanahimik, parang para sa akin personally, parang naging empty eh.
Parang akala ko nasubukan ko naman lahat, medyo nag-enjoy naman ako, pero bakit parang hindi masaya? Sabi ko ganun, parang may something's missing sa buhay mo. Akala ko yung all those yung hype na years na pinagdaanan mo, parang akala mo hindi matatapos. And then biglang tumahimik, tapos ayun nga, nagkakaedad na. So hindi na pwedeng, hindi nadadagdagan na yung responsibilities mo. Doon mo na-realize na ito yung real life pala. So nung dumating ako sa point na yun, mga 2012, 2013, parang meron akong hinahanap pero hindi ko alam. I'm seeking something na may emptiness sa heart ko. Ngayon, doon ako nakakilala. That's the turning point nung hindi namin alam yung si Kuya Emerson, which is yung leader namin kasabay ni Christian. Yun. Nakakilala na pala siya kay Lord. Ngayon, nung una niya kaming binalikan, syempre hindi namin maintindihan. Nung una, nawiwirdohan kami. Actually, tinatawanan pa namin siya kasi wala kaming idea kung ba't siya nagkaganto kasi unang-una, ibang-iba siya yung pagkakakilala namin sa kanya, iba yung approach niya. So nung una mahirap maniwala talaga. Ganun naman personally ayoko maniwala, nagda-doubt ako na ganyan. Ngayon lagi niya kami ini-invite sa church. Yun iniiwasan namin. Pero there's one time na meron para akong project sa school something social interview ganon. Siya lang yung kwan ko. Sabi niya, in one condition, magpapa-interview ako sa'yo kasi late na yun wala na akong wala na akong time. Siya lang talaga. Sama ka sa church. Sige. Yun. Magpapa-interview ako sa'yo, sasama ako sa church. Pero sumama ka sa church. Sabi niya. Sumama ako. And then, doon na nag-start. Unconsciously, tinatawag na pala ako ni Lord nung mga moments na yun. I'm the one parang ako yung sinisik mo anak. So doon ako unconsciously sumasama ako Sunday nagche-church na kami, wala pa rin akong parang wala naman ako na-feel na iba. Masaya lang ako kasi parang this is something new sa akin. For the whole life ko hindi na nagche-church din naman kami ng mga parents ko pero yun nga parang wala kasi bata ka pa. Wala ka pang naiintindihan, wala ka pang pakialam sa mga yung nangyayari. But nung point na yon, parang nare-realize ko yung mga preaching, word of God, parang tama yung mga sinasabi nila. Hanggang sa one day, ayun, meron kasi yung tawag dun sa church na Encounter God Retreat. So for 3 days, nandun ka, wala kang connection sa outside world, nandun lang kayo for 3 days. I believe I met God dun sa kwan na yun. Kasi although hindi ko nakita si God naman, but I felt yung presence ni Lord kasi sabi sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So for the first time in my life, 3 araw na I was just spending my time na yung the Word of God. So I felt na I met Him, and then for the first time in my life, parang kakaiba magaan talaga. I have never felt such peace in my heart nung moment na yun. Meron palang ganitong level ng peace, sabi ko, which is, I don't know, which is spiritual pala. Mismo, naalala ko yung quote ni, I think it's Blaise Pascal, sabi niya, there's a God-made vacuum within the man, sabi niya, only God can fill. So yun yung nangyari kay, grabe no, grabe. God moment. God moment talaga yun. Paglabas niya, iba na siya kasi nung time na yun, dapat dalawa kami mag-encounter. Pero syempre, marami akong doubts. Syempre, ako, to see is to believe ako, parang ganun. Napaka-human ng aking thinking. Hindi ako basta-basta mauuto, parang ganun sa akin. Parang, ano yan? Nagsasaya, totoo ba to? Parang ganun. So, nung time na papasok namin sa encounter, bigla ako nawala. Nagtago ako. So, hindi ako sumipot. Pero the following weeks na mga yan, yung sumunod mga araw na yan, naging parang lalo ako nagkaroon ng emptiness sa heart ko nung mga time na yan. Tapos, mali ba ako ng desisyon na hindi sumama? So, nung lumabas si Adrian, sabi ko sa isip ko, pag nakita ko si Adrian at hindi na bago, hindi ako talaga punta dyan. Pero paglabas ni Adrian, nung nakita niya, niyakap niya agad ako. Tapos ibang-iba siya, ibang-iba ang aliwalas niya. Tapos
para siyang, ewan ko ba, parang gusto niyang sabihan na mahal kita sa lahat ng tao, parang ganun. Tapos ako talagang nagkaroon ako ng pagsisisi na kailan ulit yung susunod na EGR na yan? EGR, Encounter God na yan, parang ganun. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, nung time na yan, ako naman kahit wala sa akin, nung ako naman naka-encounter, very darkest part ng buhay ko yan nung naghiwalay kami ng misis ko. Talagang sobrang tigas kasi ng puso ko sa kasalanan. Hindi ko namamalayan yan kasi ang tingin ko sa sarili ko dati, mataas. Talagang OG ako ng mga gang ko. Pagdating sa mga tropa ko, matigas ako na hindi ako para maghabol. Mga tipong ganun. Parang hindi ka marunong umamin ng pagkakamali mo. Pero nung time na yan, pag tuwing umaalis ng mga kaibigan ko, may iwan ako sa bahay namin mag-isa. Siyempre, hiwalay kami. Namimiss ko yung mga anak ko, pero wala akong magawa. Nakakala ko lahat kaya kong gawin, pero yung one thing na hindi ko may balik is yung asawa ko, na iniwan ako. Talagang, hanggang sa isang araw, inamin ko sa sarili ko na, shucks, sabi ko, Lord, umiyak ako sa kwarto. Kung totoo ka, ngayon kita kailangan. At that moment, ibang nangyari sa loob ng kwarto. Parang may bumukas, parang may nakitang lumiwanag sa kwarto, pero parang may humugot ng sama ng loob ko lahat. Umiiyak ako pero sa tuwa. Hindi ko maintindihan. Pero hindi ko pa maintindihan kung ano nangyari Kasi parang bigla lang nawala yung galit ko sa asawa ko. Tapos parang gusto ko na humingi ng, aaminin ko na ako na ang mali. Magkabalikan lang tayo. Parang ganun. So, nung time na yan, nung nag-encounter na, dumating na tayo sa encounter. May sinabi yung pastor namin doon, sabi niya John, ang verse na to, John 8:32, sabi niya ganun. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. So para sa akin, tumatak sa akin yan. Kasi ang akala ko dati, free ako. Akala ko free ako Yun pala, nakakulong pala ako sa maling klase ng isip. Yes, mismo. Diyan ako nakulong. Sobrang nakulong ako dyan na ang tingin ko sa buhay is napaka-narrow, napakitid na ito lang ang nagmamatter, yung mga barkada, mga bagay-bagay na to. Tapos hindi ko nakikita na ang buhay ko pala, nagsiserve pala ako sa darkness. Kasi bakit? Lahat ng taong lalapit sa akin, lahat ng taong malalapitan ko, nagiging disaster ang buhay. Nagiging curse. May matinong barkada, lumapit, naging kay barkada ka niya, naging sira din buhay. Tutong mag-drugs, tutong mag-ano. Hanggang sa sinabi ng pastor namin, there's only two kingdoms in this world. It's either light or darkness. Ngayon, kung hindi ka nagsaserve sa light, automatic yan, nasa dark ka. Kaya from that time, nung narinig ko yung tinig ng Diyos sa buhay ko, doon na unti-unting tinanggap ko siya sa buhay ko. At nung tinanggap ko siya, doon niya unti-unting binago. Hindi yan overnight Actually, 27 years akong nasa dark So, hirap ako. Pero hindi ko maintindihan dati nung mga time na yun na kung bakit kailan ko gusto magbago, doon naman parang hinahatak ka lalo. Mahirap, ang hirap. So, fast forward, 2014, 2025, tingnan mo kung saan tayo dinala ni Lord. Mismo. Ano yan parang sabi nga nila, di ba, people who are proud will never see God. Amen. No, kasi parang ano yan dadaling ka talaga ng Lord. Nakikita ko yung storya ni Kuya Dash at ni Sir King na parang kang dadalhin ni Lord sa ground zero. Na lahat ng false security mo, yung akala mong isasagip ka nito, kaya ko to, kaya ko yan. Hanggat nandun ka, hindi mo makikita ang Diyos Pero dadaling ka niya sa isang point na talagang bagsak ka, hindi mo alam gagawin mo. And you sense the need for God. So yung nakita ko sa story. And si Sir Sa akin naman, God moments ko, talaga yung, pag, nung nasaksak ako, gano'n. Kasi life-threatening talaga yun Kung hindi dumating yung doktor, kinabukasan, malamang namatay ako, gano'n. Kasi Saturday yun, tinakbo ako. So, yung linggong yun, laban ni Manny Pacquiao. So, wala talaga tao, walang doktor. Holiday yun. Si Solis. Kainitan niya yun Kaya nung dumating yung doktor, nakapangbahay pa nga. Ano ka ba naman, sir? Sa next time, naman? Schedule. Pero Schedule mo yung pero hindi na ako nasaksak ka. makahinga nun. Nangingitim na nga rin ako nun Kasi wala talagang nakapagkasikaso. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pangalawang buhay, ayusin ko. Tapos yung pamilya broken din. Tapos nabuo din. Ganun. So, yung provision talaga, pagka hiningi mo talaga, ibibigay talaga ni Lord. Hindi mo kailangan gumawa ng mga ganitong bagay para lang, di ba? Magkaroon. Kasi proud ka talaga Gusto mo talaga pakita sa mundo na kaya ko to. Ganun, matigas ako, nabuhay ako Di ba? Ganun. Pero hindi yun Pagka isusuko mo talaga sa kanya,
ibabalik niya talaga. Parang magpapa-humble. Kasi mataas ka eh. Ini-exalt mo yung sarili mo. Eh, di ba? Dapat magpa-humble ka. Para itaas ka niya. So, ganun ang nangyari sa akin. Grabe no, yung alam mo yung experience mo sa Lord, yung kahit gaano katigas, para siyang apoy na lahat ng dumaan doon talagang hindi magsusurvive. Talagang babaluktot at babaluktot. Wala kang magagawa. Ikaw, sir. Sa akin naman, yun din yung nangyari sa akin nun na yung flashback tayo 2009. 2010 pala. And then, nangyari sa akin, nabaril ako dahil dun sa gangbang na yun. After nun, di pa kami tuminto nun. So, naghahanap ka pa rin ng excitement eh. And then, yun na yun, yung God moment ko talaga. Nag-organize kami, naalala ko, nag-organize kami ng event na Baguio Youth Summit. So, parang, performer kami dun eh. Tapos kami rin yung nag-organize nun. After nun, parang celebration din yung birthday ko. Naalala ko nun. And then, napahaway kami sa Nevada nun. Gabing yun. Hindi namin alam, may biglang kasama namin. Nabugbog nila yung guard. Nakialam yung guard. Nakuha yung baril. Yan. Kami nun, wala na, may time kasi nun na mayroon din akong beef doon sa may-ari nung Cribs. Kasi nga guard nila yung bumaril sa akin last year, parang 2010 and then 2009. So, parang last year lang, ito yung amo ng guard nung bumaril sa akin. Sinapak ko siya noon. Nakita kami sa mobile ng pulis. Sabi sa akin, Angelo Reyes pa kayo sabi sa akin ni Joey. Shout out Joey Sabi, Angelo Reyes, andito kasama. Wala akong pakialam sa'yo. Sige, harapin kita. Sabi ko doon, may nawawalang baril. Putik, sabi nga, nangyayari? Minawala raw ng baril. Bigla kaming kinasuwa. Wala kaming magawa. Ginasuwa kami ng agency ng guard. So, nandun na kami sa loob ng, naswak kami nun. Parang hindi ko naman deserve yun. At saka every year na lang, every year pa, mas worse pa. Hindi na to pwedeng mangyari. Hindi na to pwedeng mangyari. Tapos, sabi ko na, kailangan ko na makilala si Lord ng mas malalim pa. Kasi noon, baptist naman namin noon, bata kami. Pero, kumbaga, hindi ko pa maintindihan eh. Di ba same kayo, church kaya sa dati? Sa PME Baptist Church. Hindi, sa church nila. Ay, oo. Yun pala yun. Nung nakilala, so parang fast forward tayo, 2014, nakilala ko na si Lord. Belong to the same ministry, Kevin, si Kat, si Charles. Shout out Pastor Sol de Guia, tsaka si Tita Tess. Yan. Nakilala ko si Lord nun. One day, nakakasalubong ko yung mga kalaban namin. And then, parang nag-reflect sa'yo si Lord. Tapos parang, pag nasalubong mo, pag trinato ka ba nila ng parang, akala mo lang palangay na pag nakakita mo tong mga to dati, akala mo lang talaga na magkaaway talaga kayo hanggang suktulan. Pero yun lang pala yung iniisip niya. Parang self-righteousness ka lang na gano'n. Nasa isip mo lang pala yun. Pero hindi naman pala dapat maging gano'n. Kung pwede lang ayusin yung past na parang siguro nakilala mo na mas maaga si Lord. Siguro pag nagpagamit ako kay Lord, ang dami namin magkakasama tapos lahat kami nagpapagamit kay Lord. Parang, di ba? Nag-expand yung kingdom ni Lord. Kaya yun yung time na sobrang thankful ako dahil after noon, 2014 yun, nakakilala sila Chris sa ibang church din sila eh. Pero same as G12, di ba nun, Kevs? Naalala mo pa yun. Magtataka na lang. Kaya nga parang yung sa story nila kanina, parang very powerful yung mag-heed ka sa tawag ng Diyos. Let's say for example, yung si Kuya Ems, di ba? Nung umuo siya sa Lord, tapos nag-obey siya doon sa kikayatin ko nga itong mga, tinan mo yung naging result. Kumbaga, domino siya eh, domino effect. Totoo. At saka, Kevs, ito yun ito yung parang produkto ng mga prayer ng mga OGs namin. Yung mga naunang nakakilala kay Lord. So parang, kumikilos. Ang pinaka-amazing para sa akin nung time na yan is, syempre, ikaw lang naman yung nakilala, ikaw na bago. Pero magtataka ka, bakit yung mga kalaban mo, hindi na kalaban naging tingin sa'yo. Kaya nga dito na reveal sa akin yung sinasabi sa Proverbs 16:7, sabi, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Kapag ang Panginoon daw ay nalugod sa isang tao,
ultimo mga kaaway niya, kalmado at payapa sa kanya. Para sa akin, napatunayan ko to kasi nung nakilala ko sa Diyos, ni isang kaaway, walang walang bumalik sa akin. Walang bumalik sa akin, kaya nga hanggang After- ngayon, at nakakapaglahat ako na parang kinancel talaga ni Lord lahat ng curse na tatama sa akin. Yun yung After all nung mga grabe nangyari, namatay yung mga namin, nagkakaso ka, mga ganito. Pero yung talagang mortal na kaaway mo, ito pa, pansin ko lang hindi lang naman kami ang tinawag ng Diyos eh. Pati mga kalaban. Pati mga kalaban, alam ko sino tinawag yan. Doon na kayo nakikita. Pero ang pagkakaiba kasi natin lahat dyan, guys, lahat tayo tinawag ng Diyos sa buhay natin. Lahat tayo kinatok, mapabata pa tayo, mapano, ni-invite tayo ng isang church na ganito, ng isang prayer meeting o ano. Lahat tayo tinawag, nakarinig ng pangalang Jesus, lahat tayo. Pero ang pagkakaiba natin is yung naging response natin sa tawag. tama. Paano ka nag-response? Inignore mo ba? Na inignore mo ba or basta sinagot mo ba, nag-confirm ka ba sa kanya? Doon nagkakataloy. May iba kasi tinawag pero binaliwala ang tinig ng Diyos. Kaya wala rin nangyari sa kanilang buhay. Oo. Pero yung sa amin kasi talaga, ako malaki pa sa salamat ko sa church namin. Yung mga churches talaga, ang laki tulong yan. Kung walang mga churches talaga, baka gumuho na mundo. Kasi yung mga churches na yan, yung mga panalangin yan, hindi natin alam. Sila ang nagkikip sa atin kung bakit tayo nandito. Yung grace ng Diyos, dumadalo hanggang sa atin dahil sa panalangin ng mga pastors natin. Kaya sila talaga yung mga totoong warriors sa totoo lang in the realm. Tsaka dun mo talaga makikita ang kumikilos talaga yung salita ng Diyos. Na, Mismo, kasi, di ba, kung kayo nga, ako nga binago, parang gano'n. Parang yun message yun sa, message yun sa mundo, sa lahat. Na kung ako nga binago ng Diyos, ikaw pa. Diba? Tayo nga na pinaka masama sa generation natin, ha? Sa totoo lang, isa tayo sa pinaka-hardcore kasi yung kasalanan natin sa araw-araw, halos di mo mabilang eh. Maya't maya, mura lumalabas sa bibig. Pagdating sa bahay, kung simisyon ka sa magulang mo, sumpa ka, wala kang ibang alam gawin sa bahay nyo, kundi magdala ng kaso. Actually, ako dati, kaso ko 5. Sabay-sabay, kaso ko 5. So yung talagang mga savings ng mga magulang ko, talagang ubos. Dahil sa kababayad namin. Lahat kami yan naka-experience yan. Kaya isipin mo, nanay mo lumuluha, kasi ikaw nasa ulungan ka, tapos sasabihin mo na, Lord, magbabago na ako paglabas dito. Paglabas mo, hindi ka nagbago. Pero para lang tayo si Peter. Sabi natin, Lord, hanggang sa huli, sasamahan kita. Pero sabi ni Lord, di ba, maniwala ka, bago tumila ako manok, i-deny mo ko. Para tayo si Peter, Lord, hindi kita iiwan. Magbabago na ako, last na gagawin ko na to, pero paulit-ulit tayo. Pero si Lord, laging keeps on giving us a chance. So, grabe. Tama. Grabe, no? Grabe story actually. Sobrang... So, to wrap it up, mga sirs, ano ang mabibigay niyong advice sa mga kabataan na dumadaan sa kung anong pinagdaanan nyo? Yun, anong may bibigay niyong advice sa Ano na ako? Okay. So sa akin na very simple lang ito. Lahat naman tayo dito sa mundo is may mga pangangailangan. At kadalasan lahat tayo sa mga needs na yan, dyan tayo naliligaw sa pagpapursue natin ng mga pangangailangan. Isa lang ang totoong kailangan natin, guys, si Lord. Gaya nga ng sabi sa Matthew 6:33. Diba? Unahin mo mapabilang sa kaharian niya at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa'yo. Yun lang, guys. Sa mga kabataan, try to seek God with all your heart at mapapabuti kayo. Tandaan nyo yan. Yes, sir. Ako naman, ako kasi yung nangyari sa akin nun is, yun nga, matigas yung ulo ko. So, ang advice ko lang sa mga kabataan is, lagi lang tayo, mahirap makinig sa parents, lalo na pagka nandiyan ka sa stage na yan na malakas yung peer pressure, yung influence ng outside world. Pero lagi nyong tatandaan yung identity nyo, na where you came from, kung ano ka sa family mo. Tapos lagi mo lang, marami akong sinaway na sinabi ng parents ko. So yun ang main advice ko is makinig sila sa mga guardians nila, sa mga parents nila, lalo na kung tama yung sinasabi nila na para din sa'yo, para hindi ka magsisi. Katulad ng sinabi sa Ecclesiastes na
there's nothing new under the sun. Whatever's happening now has happened before. So, matuto tayong makinig sa ating mga elders, sa ating mga parents. Higit sa lahat, yung mga payo ng mga teachers mo na rin. Siyempre, nag-aaral ka, hindi ka naman nila advice na hindi maganda. So, yun lang sa akin. Seek always guidance and lagi lang tayong makikinig sa ating mga elders and sa mga parents. Yun sa akin. Na-remind ako dun sa post ni Sir Chris kanina. Hindi ko kung kanina yun. Basta nakita ko sa wall mo yung everything will be made beautiful in its own time. Amen. No, totoo yun na kahit anong pinagdadaanan mo, no, trust in the Lord, take heart, in time, magiging maayos lahat yan. So, very good reminder. Thank you, Sir Dash. Kuya Pak. Sa akin naman, sa mga kabataan, advice ko lang is, lalo na ngayon, kasi marami talagang influences, hindi lang sa peer pressure, pati internet, nandiyan na rin. Yung mga, buti sana kung meron lang may mga fraternities namang maaayos dyan, na medyo inline naman. Pero iba pa rin yung mga upbringing pa rin. So titignan mo talaga kung saan ka mapapasama. Kasi na-acquire yung behavior sa mga groups na nasasamahan mo eh. Kasi yung magkapatid nga, or identical na kambal yan. Sa genes, pareho. Pero pagka pinaghiwalay ng pinagpuntahang mga kinalakihan, pag pinagsama mo, iba. Kasi yung na-adapt nila. So, mamili ng matino, ng environment. Especially pag inclined sa spiritual, dun tayo. Sa parents din, dapat bigyan din nila ng pansin. Yung closeness ng family talaga, dyan talaga kung masyadong walang time ang parents, doon talaga naghahanap yung Kasi ako experience ko talaga. Maghahanap ka talaga ng Bakit? Kasi i-compare mo yung family mo sa ibang family. So parang nagiging dysfunctional yung family ko, parang gano'n. So gano'n. So mostly lahat ng lessons naman na kukuha din yan sa relationship mo sa family. So yun na advice ko, close-knit sa family talaga. Sa service and Amen. Amen. Say. Sa akin naman, para sa akin, seek God. Amen. Kasi Dapat. hanggang hindi siya basta-basta. Hindi lang, ako, para sa akin, na-join ako sa gang. Kala mo parang simpleng hip-hopan lang. Diba? Alam, music lang. Mamaya, iba na pala. Biglaan ginampino, tapos may biglang ganitong rules. O, kalaban natin yan. Diba? Biglang Pero pag may guidance tayo, especially pag lagi tayong nagbabasa ng Bible natin, mag-guide tayo properly. At saka, accountability sa family. Pinaka-importante yun kasi pag wala kang masasabihan, talagang kanino sasabihin problema ko, di ba? Kung hindi kayo close sa family mo pa lang, hindi tight yung relationship ninyo. So, sa family talaga. Totoo yun eh. Yung sa noodles, ano na yun sa noodles, mas masarap kumain pag complete, sama-sama ang pamilya. Totoo rin eh. Pero pagka tinignan mo, talagang may impact din yung slogan ng yan. Kaya sa mga kabataan, huwag na kayong sumali sa gang. Di ba? Di ba? Tsaka yung mga gang leaders ngayon, nasa church na sila. Ang mindset kasi ako noon I think ang mindset kasi dati makakapag-enjoy ka lang if you're doing yung mga bawal. Yes. Hindi pala totoo 'yun. Napatunayan ko na you can also pala enjoy in life while doing the right things and yung mga choices mo ay tama. Hindi totoo yung sinasabi nila na may ang bawal, masarap. Pero may consequences. Pero mas masarap pala yung you're doing the right things and you're having fun na tama yung ginagawa mo. Kasi parang yung temptation nga naman daw kasi, hindi naman magpe-present sa iyo yan ng pangit. Kakakit-akit. Kasi kung pangit, ba't siya naman kukunin? Maganda na lang yung mga kabataan is ma-involved sa sports. Sports, mga program sa eskwela o community service. At of course, magkaroon sila ang pinaka-importante, magkaroon sila ng leader sa buhay. Na merong maglilid sa nila, especially
spiritually. Tayo rin sa mga kagaya naming mga fathers na, of course, tayo mga naglilid. Actually, sa family nagsisimula lahat. Kung lumaking mga loko-loko yung mga anak natin, yun ay dahil sa nagkukulang tayo. Totoo. Kaya sa mga kabataan, try to, of course, be close to your parents. Yung mga yan, kung busy man sila, meron tayong mga leaders sa church. At kung mga wala kayong church, pwede kayong kumonek sa mga church ni Sir Kevin. May basketball dyan. Sa church din namin, kami naggawa kami ng program ngayon. Actually, sisimula kami. Pwede niyong isabihin yung name and address, sir, para Yes. Para kasi, yan ang sinusulong natin ngayon para yung mga, especially anak ko na bibinata. Yung anak ko at mga barkada niya, gusto ko silang mamold na lang sa basketball na lang. Maiwas sa mga bisyo. At gusto namin coordinate nga sa inyo para gawa tayo na mag-sponsor tayo ng mga event ng basketball na para sa mga Kabataan. teams. Saan ang church niyo, Sir Chris? Kami ay taga Light of the World Church. Diyan lang kami sa may Abanao sa Empire Cinema. At open dun. Pwede kayong pumunta doon tuwing Sunday. Meron kaming service ng 10:30 and 4:30 ng hapon. Hanapin nyo lang kami, Kuya Adrian, Kuya Chris, and welcome kayong lahat doon. At gusto kong gayahin yung ginagawa ni Sir Kevin na talagang nagsusulong ng mga bata, nagtuturo ng Word of God sa kanila, and at the same time kino-coach sila sa basketball. We can change, sabi nga, di ba, we can change this city one person at a time. So, yun. Siguro yung pinaka-haymaker natin dito is magli-lead pa rin dun sa purpose mo. Yung talagang pinaka-purpose natin, di ba, to know God and to let Him know. So, ang ganda nitong episode na to. Actually, yes. Dami ko natutunan. Nakikinig lang ako eh. Hindi ako masyado nagsasalita eh. Kasi gusto kong i-take lahat all in. Yun. So, to wrap it up, thank you so much for watching. And napaka ganda ng episode natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo, pa-plug lang natin. Siyempre, Performance Depot. Performance Depot, Baguio and La Union. If you have a Ford vehicle, kailangan nyo ng tulong sa Ford vehicle nyo. Pangasinan, La Union, Ilocos, Baguio, La Trinidad. Benguet. Isa lang. Benguet, isa lang ang pupuntahan nyo. PD, Performance Saka Depot. follow nyo rin yung, siguro ilagay natin dito yung, yung personal account ni Sir Chris kasi nagbo-vlog ka na, sir. Mag-open kami ng page ni Sir Chris for his vlogs, daily vlogs or weekly vlogs. Basta panoorin nyo, maganda yung content. Maganda yung content. So follow natin si Sir Chris, Performance Depot. Anything to plug? Sirs? Shout out din pala sa Boondocks. Mag-open kami ng resto na Boondocks. Mag-open kami Boondocks resto sa Tuba. Kailangan mo ng social media. Kailangan mo ng Wizworks. Mismo yan. Hindi na. Talaga may purpose na napunta ako dito. Tsaka bubbly attitude pala. Sir Adrian. Yung small business ni Mrs. yung Bath and Body, Sweet Smell Decans. Follow us on Facebook po. Ayan. Siguro pwede natin ipa-flash yung mga pages, yes sir. Pagka yung mga gustong ma-incline sa sports, more especially sa jiu-jitsu, sa grappling, punta kayo, visit kayo sa gym namin, sa Sniper Gym. Suntukan na lang. Regulated suntukan. Nag-jiu-jitsu. Punta kayo doon, 1 week is free by Coach Dave Galera. Siyempre, kami na rin mag-coach doon ng mga So, visit nyo lang. Okay, ma-incline sa mga sports, huwag na sa iba. Yun. Thank you so much, guys. See you on the next episode of BizPod. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.